Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap ang magmahal at maiwan, lalo na kung hindi mo alam ang dahilan ng kanyang biglaang paglalaho sa buhay mo. Kaya minsan mahirap rin ang mag-move on at mag-let go kung hindi mo naman alam kung saan ka nagkulang. Anong nagawa mong mali para mawala na lang ng ganun-ganon ang pagmamahal niya? Ikaw ka barangay, naranasan mo na bang maiwan bigla ng walang binigay na dahilan ng taong minahal mo ng sobra-sobra? Dear Mama Mia, ako nga pala si Jenny, 22 years old. Nagmahal at iniwan ng isang taong akala ko pang habang buhay ko nang makakasama. Nagmahal ako at naniwala sa isang tao. Naniwala ako sa pangako niya na kahit anong mangyari, hanggang sa dulo ay kami pa rin ang magkasama. Binigay ko ang lahat-lahat at wala akong tinira para mapatunayan sa kanya na handa ako sa anumang pwedeng dumating basta magkahawak naming haharapin ang bawat pagsubok sa aming relasyon. Akala ko ganun din siya, Mama Mia. Akala ko paninindigan niya ang lahat ng sumpaan naming dalawa. Pero napakalaki kong tanga. Ako na lang pala ang umiibig. Ako na lang pala ang umaasa. 5 taon ang relasyon namin ni Kurt nang isang gabi ay sabihin niya sa akin na tapos na kami. Hindi ako makapaniwala noon lalo't marami pa kaming pinagdaanang dalawa. Hindi ko man lang naramdaman na matagal na pala niyang gustong iwan ako. Pero hindi lang siya makahanap ng tamang tiyempo. Mama Mia, nung mga sandaling sinabi niya sa akin na ayaw na niya, ay nag-flashback sa akin ang lahat ng nangyari sa aming relasyon. Kung paano ako naniwalang siya ang itinadhana ng kapalaran para sa akin. Naaalala ko nung una niya akong nilapitan habang umiiyak ako sa isang food court ng isang mall dahil nanakawan ako ng cellphone. Bigla siyang lumapit sa akin at inabutan ako ng burger. Naupo siya sa harapan ko at tinanong kung gagaan daw ba ang loob ko kung ibibigay niya sa akin ang paborito niyang burger. Natawa na lang ako sa kung paano niya bitawan ang mga salitang yun. Doon kami unang nagkakilala na nasundan pa ng ilang beses na pagkikita hanggang sa nagkahulugan kami ng loob at nagkaaminan na. Hindi ko kailanman naisip na kailangan ko nang burahin ang alaalang yun dahil sa nakikipaghiwalay na siya sa akin noon. Nakatingin lang ako sa mga mata niya. Pinaniniwala ang sarili kong nagsisinungaling lang siya. Na prank lang ang lahat. Pero hindi, Mama Mia. Seryoso niyang kinumpirma na hindi biro ang pakikipaghiwalay niya sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko noon para siguro humingi ng pasensya. Sorry. Sorry? Sorry para saan? Para sa bigla-biglang pag-iwan sa akin? Kung kailan malapit ng magpasko? Dapat kasi matagal na ako nakipag-iwalay sa'yo. So kailan ba dapat? Nung Valentine's Day? Nung birthday ng presidente ng Pilipinas?
Jenny, Bakit ka makikipaghiwalay? Hindi mo na ba ako mahal? Kaka-celebrate lang natin ang monthsary. May pagbukay ka pang nalalaman. Pinost mo pa sa Facebook at sinabi mong mahal na mahal mo ako. Tapos ngayon makikipag-break ka? mahal pa rin naman kita. Kung ano man yung pinost ko sa Facebook ng mansari natin, totoo yun. Bakit nga? Bakit ka nakikipaghiwalay? Kasi gusto ko sana mag-focus muna sa karir ko. Trabaho muna. Huwag mo naman sanang personalin. Trabaho lang? Walang personalan? Anong akala mo sa relasyon natin? Trabaho? Sinisisanti mo na ako? Ganon? Kung trabaho to, ang dami ko nang ininvest na oras at effort. Tapos tatanggalin mo lang ako? Jenny, seryoso ako. Kailangan ko mag-focus sa work ko. Nakakapag-focus ka naman dati sa trabaho mo habang tayo pa. So anong bago ngayon? Na-promote ka? Ikaw na ba bagong may-ari ng office nyo? Gusto kong ma-promote at hindi ko yun magagawa kung magkarelasyon tayo. Anong kinalaman ko sa promotion mo? Ako ba yung mala sa buhay at career mo? Pinafungsoy mo ba yan para ma-confirm mo kung ako nga yung humaharang na swerte mo? Hindi naman sa ganun. Huwag mo naman sanang masamain. Pero kung wala akong karelasyon ngayon, mas marami akong oras para galingan ko sa trabaho. Hindi naman ako clingy, alam mo yan. Di ako lang hihingi ng sobra sa oras mo. Ikaw nga to lagi nagde-decide kung kailan tayo pwedeng magkita eh. Nakakapagtaka lang na biglang naging issue to sa'yo para hiwalayan ako. I'm sorry. Ito ang desisyon ko at sana respetuhin mo. Hindi! Ayoko! Huwag mo akong iwan. Pwede ba itong maayos? Kung kailangan mo na mas maraming oras para sa work mo, papayag naman ako eh. Kahit once a week lang tayo magkita. Hindi pwede. Once a month. Jenny. Once a month, 2 hours lang. O isang oras, please. Please, Kurt, wag mo akong iwan. Parang awa mo na. Hindi ko kaya to. Kakayanin mo rin. Balang araw makakalimutan mo ako. Balang araw magagalit ka sa akin at matatawa ka na lang na naging tayo. Galit na galit ako sa'yo kasi di mo na to kayang ipaglaban. 5 taon tayo, Kurt. 5 taon. 5. Hindi ko maintindihan kung bakit di ka makahanap ng rason para di ako bitawan. Para hindi ako hiwalayan. At sa 5 taon na yun, naging masaya ako sa'yo. Tayo. Pero kailangan ko tong gawin. Hindi! Ayusin natin to! Huwag ka basta-basta nagdedesisyon! Jenny naman. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Oo. Pwede bang mag-request sa'yo? Huli na to. Para lang sa pinagsamahan natin. Sige, ano ba yon? Gusto ko sa huling gabi ng relasyon natin, may mangyari sa atin. Huli na. Hindi ba mas lalo lang natin pahihirapan ang mga sarili natin kapag may nangyari pa sa atin ngayon? Gusto ko ng huling pabaon sa relasyon natin. Bago ko tuluyang i-let go to. Bago ako mag-move on sa'yo. Jenny, ano ka ba naman? Please, Gert. Huli na to. Gusto ko lang may maalala sa'yong maganda bago ako lumayo sa'yo. Papahirapan lang natin ang mga sarili natin, Jenny. Mabuti pa, wag na lang. Please, Gert. Kunin mo ang katawan ko sa huling gabi natin bilang magkarelasyon. O siya, sige na nga. Dito na ba natin gagawin sa sofa? May nangyari nga sa aming dalawa, Mama Mia, ng gabing yun. Hindi naman yun goodbye sex tulad ng sinabi ko sa kanya. Pero ginamit ko ang katawan ko nung gabing yun para hindi niya ako iwan. Naisip ko kasi baka kapag may nangyari ulit sa amin, bigla niyang maisip na wag na lang akong iwan dahil mamimiss niya yun. Pero hindi yun nangyari.
Dahil after naming magsiping, tinuloy pa rin niya ang plano niyang hiwalayan ako. Pinauwi niya ako after na may mangyari sa amin. At habang naglalakad ako noon pa uwi, ay umiiyak na lang ako dahil hindi ko nagawa yung gusto kong mangyari sa amin. Hindi ko napigilan ang aming paghihiwalay. Sa paglipas noon ng mga araw, Mama Mia, ay hindi na muling nagparamdam pa si Kurt. Kahit panay ang pag-text at pagtawag ko sa kanya dati ay hindi niya magawang mag-reply. Naisip ko na desidido na talaga siyang hiwalayan ako. Pero hindi ko yun matatanggap. Nasaktan ako sa pangbabaliwala niya sa akin. At wala akong ibang nagawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, ay bigla na lang siyang nag-text sa akin at sinabi niya na namimiss na raw niya ako. Nabuhayan ako ng loob at walang pag-aalinlangan na nag-reply agad sa kanya para sabihing parehas kami ng nararamdaman. Pinapunta niya ako sa bahay nila para makapag-usap daw kami. Walang pagdadalawang isip akong pumunta kaagad kahit na 10 oras na ng gabi noon. Nang makarating ako sa kanila ay sinalubong niya ako ng isang matinding halik. Ba't ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay sa'yo eh. Kasi nahirapan akong humanap ng taxi. Ikaw naman kasi 10 oras ng gabi ka nagparamdam. Namiss kita bigla eh. Masama ba yun? Dapat kanina mo pa ako na-miss, hindi ganitong oras. Mas nakakalungkot kasi yung ganitong oras eh. Teka, may damit pa ba ako dyan? Di ba binalik ko na sa'yo lahat? Yan ang susuot ko bukas. Bukas? Syempre dito ako matutulog ngayon para masulit natin ang isa't isa. May work kasi ako ng maaga bukas eh. Pwede naman ako maiwan dito mag-isa. Wala naman akong work. Pwede kitang hintayin. Saka pwede kong linisan muna tong apartment mo habang wala ka. Ay, wag na. Nangihina ako kapag malinis ang apartment ko. Ay nako, ikaw talaga. Kung hindi lang kita mahal, na-turn off na ako sa kadugyutan mo. Halika na sa kwarto, dali. Teka, mag-usap muna tayo. Usap? Kailangan ko nang matulog after natin mag-ano. Grabe naman to. Mabilis lang naman yung gagawin natin eh. Kwentuhan muna tayo, please. After na lang, pwede? Namiss ko kasi mag-update sa'yo eh. Kaya pagbigyan mo na ako. Wala namang bago sa akin. Ganun pa rin. Busy sa work tapos puro bahay lang din. Yun ang kwento ko. Ano, tara na. Ako naman may tinry akong negosyo. Balak ko i-push yung pagbebenta ng mga pajama at… Good. Tara na sa kwarto. Teka nga, bakit ba atat na atat kang ikama ako, ha? Kasi namiss kita eh. Kung namiss mo ko, dapat nag-uusap tayo ngayon para ayusin natin yung relasyon natin uli. Ayusin ang relasyon? Namiss mo ko, di ba? Namiss din kita. Andito ako ngayon, kaharap ka. Ano pa bang ibig sabihin nito? Jenny, mukhang malabo ang pagkakaintindi mo eh. Ikaw yung malabo eh. Ano ba to? Bakit mo ba ako pinapunta dito? Namiss kita, oo. Pero hindi naman ibig sabihin pwede na tayo magkabalikan. Gusto ko lang, alam mo na. Nakita ko kasi yung picture mo sa Facebook. Grabe yung kaseksihan mo dun eh. Hindi na ako makapagpigil kaya tinawagan na kita. So di tayo magbabalikan? Hindi. Ay, dito na lang tayo sa sofa Wag na sa kwarto para di ako ma-attach at tumasa uli. Sure ka? Pwede naman talaga dito. Oo. May nangyari ulit sa amin kahit na wala nang kami. Naiinis ako sa sarili ko, Mama Mia, nung una dahil pumayag ako. Pero namiss ko rin kasi si Kurt. Kaya aaminin ko na nagustuhan ko rin yung nangyari sa amin. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay aware naman talaga ako noon na sex lang talaga ang habol niya sa akin.
Pero okay na rin yun. Kung yun ang paraan para muli kaming magkita at makasama ko siya. After nga na may mangyari sa amin ay pinauwi na niya ako para makatulog daw siya. Dahil maaga pa siya sa work niya kinabukasan. Kahit na nasaktan ako, ay wala naman akong nagawa kundi ang umalis. Nahirapan pa akong maghanap ng masasakyan noon dahil madaling araw na. Hindi man lang niya ako hinatid o di kaya'y kinuhanan ng masasakyan. Mama Mia, aaminin ko na nakaramdam tuloy ako na para bang isa akong cheap na babae. Pagka-uwi ko noon ng bahay ay dumapa na lang ako at umiyak. Nasaktan ako dahil muling pinamukha ni Kurt na talagang wala nang kami. Yung pag-aya niya na may mangyari sa aming dalawa ay dala na lang ng init ng katawan. At doon ako mas lalong nasaktan, Mama Mia. After noon ay hindi na muling nagparamdam pa si Kurt sa akin. Hindi pa rin naman ako tumigil sa kakaparamdam sa kanya para ma-realize niya kung gaano ko siya kamahal. Kahit pa sabihin na mukha na akong tanga at desperada noon, ay tuloy pa rin ako dahil mahal na mahal ko siya. Mama Mia, lumipas pa ang 2 buwan pero wala pa rin naging paramdam si Kurt sa akin. After nung may mangyari sa aming dalawa ay hindi ko na siya muling nakita pa. Naging hobby ko na noon ang pag-check ng cellphone ko sa pag-asang muli siyang magte-text at magsasabing miss na niya ako. Pero paulit-ulit lang akong nasaktan sa kakaasa na baka matauhan na itong si Kurt at baka muli niya akong balikan. Mama Mia, hindi pa rin ako nakamove on sa kanya at aminado ako sa sarili ko na gusto ko pa siyang makasamang muli. Pero mukhang malabo nang mangyari yun dahil ayaw na niya talaga sa akin. Ilang araw ko pang tiniis na hindi makita si Kurt, Mama Mia. Pero para na akong mababaliw. Kaya nagpasya akong ibaba na ang aking pride at muli siyang lapitan. Bahala na. Hindi ko ikakasaya ang pride ko. Kaya handa akong lunukin yun at bitawan yun, wag lang mawala sa akin si Kurt ng tuluyan. Kusa akong nagpunta sa bahay niya, Mama Mia. Nakaayos pa ako noon at talagang nakakaakit ang sinuot ko. Yung alam kong hindi niya ako matatanggihan. Nakailang katok ako sa pintuan niya bago niya ako pinagbuksan. Nagulat siya nang makaharap niya ako at halatang kakagising niya lang. Anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Ano pa bang dapat pag-usapan? Tapos na nga tayo, di ba? Pasok ako, ha? Kailangan nating ayusin to. Ano ba nga ayusin? Wala na nga ayusin. Ang kulit mo naman eh. Sigurado na bang wala ng pag-asa na magkabalikan tayo? Wala na. Baka kasi nabibigla ka lang dahil masyadong maraming nangyayari sa buhay mo. At pakiramdam mo hindi mo na ako kailangan. Jenny, kahit walang ibang ganap sa buhay ko, talagang ayoko na sa'yo. Ayoko na magkabalikan tayo. Eh di sige. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Bigyan mo muna ako ng closure. Anong closure? Di ko pa ba naibigay yung sa'yo dati? Sinabi ko na sa'yo na kailangan ko mag-focus sa work ko. Closure na yun, di ba? Hindi. Kulang yan sa akin. Hindi yan yung closure na kailangan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng closure ang nasa bokabularyo mo.
Pero tapos na talaga tayo. Kaya please. Dapat mutual ang closure. Ha? Anong mutual? Kailangan ko ng closure, Kurt! Alam mo, gumagawa ka na lang talaga ng paraan para makipagbalikan sa akin. Alam ko na yung kunwari kailangan ng closure pero umaasa pala ng second chance. Umuwi ka na, Jenny. Huwag mo na masyadong ibaba ang sarili mo. Sinabi ko na sa'yo ayoko na. Teka! Bakit ka ba naguhubad? Ito na lang ang closure na ibigay mo sa akin. Alam kong kaya mong ibigay ito. Ano ka ba? Nakabukas pa yung bintana, mamaya. Namiss kong dumikit sa'yo. Makatabi ka, mayakap ka, at namiss ko na nakapatong ka sa akin. Namiss ko rin naman lahat yun. Pero tapos na tayo Pwede pa rin namang magtikiman uli, di ba? Sa namiss natin ang isa't isa Wag na, Jenny. Mas mahihirapan lang tayo makalimutan ng isa't isa kung paulit-ulit na may mangyayari sa atin. Hindi yan. Tanggap ko nang wala na tayo. Katawan ko na lang talaga yung nauuhaw ngayon. Baka naman. Sigurado ka ba? Oo naman. Namiss ko yung katawan mo. Yung mga braso mo at… Hindi, malito Hiwalay na tayo. Baka umasa ka lang ulit kapag may nangyari sa atin. Hindi na ako aasa. Tanggap ko na nga, di ba? Sure ka ba talaga? Oo, mature naman ako. Alam kong ganito lang gagawin natin at wala nang ibang dapat asahan. O sige, ikaw naman ang may gusto nito kaya pagbibigyan na lang kita kahit ayoko na para hindi ka na malungkot. Mama Mia, muli na namang may nangyari sa amin. At alam kong natatanghan na kayo sa akin dahil sa sinabi ko kay Kurt, natanggap ko na wala na kami. Nakatawan niya lang ang habol ko. Pero aaminin ko, Mama Mia, na sinabi ko lang yon para hindi na niya ako muli pang itaboy. Naisip ko kasi na ito lang ang paraan ko para mapalapit sa kanya at magawa ang plano ko. Gusto ko pa ring magkabalikan kaming dalawa at maparealize sa kanya noon na kami talaga ang para sa isa't isa. Kaya hinayaan ko siyang gamitin ang katawan ko tuwing gusto niya na may kasiping. Hindi naman ako nagreklamo dahil nagugustuhan ko rin naman yon. Dahil sa sinabi ko sa kanya, Mama Mia, napayag akong may mangyari sa amin kahit wala nang kami, ay madalas na niya akong tinitext noon. Pero para lang papuntahin sa apartment niya para magsiping kaming dalawa. Nakita ko yun bilang improvement dahil sa wakas ay nagpaparamdam na siyang muli sa akin. Alam ko hindi maganda ang dahilan kung bakit siya nagpaparamdam noon pero tinanggap ko na lang kaysa sa wala. Nakakapag-overnight na nga rin ako muli sa bahay niya noon kaya natuwa ako dahil malapit ko na siyang mabawing muli. Pero ito ang isang bagay na hindi nagustuhan ng best friend kong si Lani, Mama Mia. Naaalala ko nasa bahay siya noon para ihatid yung hiniram nitong sapatos sa akin. Naabutan niya akong nag-e-empake ng isusuot ko sa overnight ko kasama si Kurt. Sorry, Lani ha. Di talaga kita pwedeng masamahan bukas kasi baka gabihin na ako ng uwi. Ang labo naman, Jen. Napag-usapan na natin yung para bukas. Kung di pa pala ako pumunta ngayon, hindi ko malalaman na canceled ang plano bukas. Bawi na lang ako sa'yo soon ha. Sorry talaga. So overnight ka na naman kay Kurt. Aba, san pa nga ba? At talagang syunga-syunga ka pa rin dyan sa ex mo na yan, ano? Di ko alam sinasabi mo. Basta masaya kami. Talaga? Masaya? Mukhang siya lang yung nasisihan tuwing may nangyayari sa inyo eh. Uy, masaya rin ako, loka. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Huwag ka nang masyadong concerned dyan. Di bagay. Jenny. Ay, okay lang ako, Lani. Gusto ko rin naman to. Alin yung gusto mo dyan? Yung ginagamit ka lang niya para magpaano? Di
hinahabol niya. Yun lang ang habol niya sa'yo. Ang masama, ikaw yung naghabol sa kanya para sabihing okay lang na may mangyari sa inyo ng paulit-ulit kahit walang commitment. Di mo kasi naiintindihan ang sitwasyon ko eh. Girl, naiintindihan ko kaya nga pinagsasabihan na kita ngayon. Itigil mo na yan kung ayaw mong masaktan sa huli. Mas nasasaktan ako kapag wala siya. Okay na ako sa ganito. At least nakakasama ko siya. Parang di na rin kami nagkahiwalay, di ba? Teka nga, kinagawa mo ba to para magkabalikan kayo? Siguro. Jenny naman! Sabi ko na hindi mo talaga naiintindihan ang sitwasyon ko eh. Sasaktan mo lang yung sarili mo eh. Kung nag-move on ka na nung una pa lang, sana ngayon medyo umo-okay ka na. Ayokong mag-move on sa kanya. Alam ko magkakaayos pa kami. Kailangan ng time at realization sa part niya na pwede pa kami. Ano ka ba naman? Isa ka sa pinakamagaling magbigay ng advice nung high school tayo. Tapos ikaw pala tong di sumusunod sa mga sinasabi mo nun? Hayaan mo na lang ako. Alam ko na ginagawa ko. Hindi mo alam. Kasi kung alam mo, hindi mo ipagpipilitan ang sarili mo sa taong ayaw na sayo. Gusto pa rin ako ni Kurt. Gusto ka lang niyang ikama kasi akala niya okay lang sa'yo. Kung gusto ka pa rin talaga niya, kung talagang mahal ka pa rin niya, binalikan ka na niya dati pa. Ewan ko sa'yo. Kung gusto pa niya ng second chance sa relasyon niyo, di ka lang niya tatawagan tuwing kailangan niya ng kasama sa kama. Tandaan mo yan. Halis na ako. Text mo na lang ako kapag hindi na makakancel ang plano natin. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit nagpapakabaliw ako noon kay Kurt. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ko ang sarili ko na gamitin ang katawan ko para lang balikan niya ako. Aminado ako na nasaktan ko si Lani, Mama Mia, at nasaktan rin ako sa sinabi niya. Dahil alam kong lahat ng yun ay totoo. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin noon na mali ako sa ginagawa ko. Pero ano bang magagawa ko? Sobrang mahal na mahal ko si Kurt. At yun ang dahilan kung bakit nahihirapan akong bitawan siya. Aminado naman ako sa sarili ko, Mama Mia, na malabo na nga kaming magkabalikang dalawa. Yun nga lang, masyadong matigas ang ulo ko para harapin ang katotohanan yun. Naging kontento na lang tuloy ako sa mga gabing may nangyayari sa amin. Mama Mia, yung mga gabi na yun, pakiramdam ko kahit papaano ay meron pa rin kami. Alam ko na hindi tama ang ginagawa ko nun. Ginamit kong excuse ang closure para magtuloy ang koneksyon namin ni Kurt. Hindi ko talaga siya kayang i-let go. Hindi ko siya kayang i-let go, Mama Mia, dahil siya ang una ko sa lahat. Siya ang nagparanas sa lahat ng first time ko sa relasyon. Ewan ko kung maraming makaka-relate, pero marami sa kababaihan na malaking issue kung sino ang nakauna sa'yo. Karamihan kasi sa amin umaasa. Umaasa na kung sino yung nakauna, dapat dun ka na. Dapat siya na ang makasama mo hanggang sa pagtanda. Alam kong mali na mapipressure ako doon, pero anong magagawa ko, Mama Mia? Yun kasi ang naramdaman ko eh. Tao lang naman ako at gusto ko lang namang makasama ang taong minamahal ko. Mama Mia, mali pa rin ba? Mali bang hangarin na makasama mo ang taong mahal mo? Mali pa rin ba yun para sa ibang hindi nakakaintindi kung paano magmahal ang isang katulad ko? Mama
Mia, kahit alam kong pagpapakatanga na talaga, ay sinubukan ko pa ring itanong ulit kay Kurt kung may pag-asa pa ba kaming dalawa. Madalas na itatanong ko yun sa kanya after na may mangyari sa amin noon. Galit ang naisasagot niya sa akin at pagbabantaan ako noon na hindi na ito muling makikipagkita sa akin kung panay pa rin ang banggit ko sa chance na magkabalikan kaming muli. Mawawalan din siya noon ng gana sa akin at paaalisin niya ako dahil sabi niya baka umasa lang daw akong muli. Natakot ako at saka sinabing bigyan niya ulit ako ng chance na bumawi sa kama para lang sa closure at after noon magkanya-kanya na kaming dalawa. Naniwala naman siya at pumayag. Paulit-ulit ang closure na yun sa tuwing pumipitik si Kurt dahil nauubos ko ang pasensya niya. Lagi kong binabalandra noon ang katawan ko sa kanya bilang kabayaran sa maling pagtatanong ko tungkol sa status naming dalawa. Lagi kong sinasabi noon na sige, pwede na kaming matapos basta bigyan niya lang ako ng closure noon sa pamamagitan ng sex. Hindi naman siya makahindi sa akin. Bakit pa ba siya hihindi noon, di ba? Pinagbigyan ko siya hanggang gusto niya. Yun nga lang, sa tuwing ginagawa namin yun, imbis na masiyahan ay mas nakakaramdam ako ng lungkot. Aware naman ako noon na ito lang talaga ang habol niya at nasasaktan ako tuwing naiisip ko yun. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko nung isang gabing may mangyari sa amin at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nasa loob ko. Grabe yun. Performance level ka talaga lagi. Paabot naman ng tubig dyan sa kanan mo. Sure. Oh, Salamat. akin na. Oh, Ano? Isa pa ba? isa pang tubig? Hindi na, okay na ako. Anong isa pang tubig? Ano ka ba? Isa pang ano? Okay. Gets. Rest lang muna siguro ako sandali. Medyo napasabak tayo sa last round eh. Pansin ko nga. Uwi ka na mamaya? Mamaya? Hindi pa ako uuwi. Dito muna ako sa'yo. Wala naman tayong pasok pareho bukas sa work. Ay, hindi tanong yun. Uuwi ka na mamaya. Ha? Uwi ka na mamaya after natin mag-ano. Di ba ako pwedeng matulog dito? Gabi na rin kasi eh. Nakakatakot nang maglakad dyan sa kanto nyo. Ihahatid naman kita sa taxi. Pahirapan yung taxi dito eh. Buti pa, bukas na lang ako ng umaga. Umuwi ka na mamaya para makapagpahinga ka na rin sa inyo. Eh bakit di na lang ako dito magpahinga sa bahay mo? Di ba pwede? Naisip ko lang, mas magiging komportable ka kung sa sarili mong kama ka matutulog. Mas komportable nga ako rito sa kama mo eh. Mas nakaka-relax kapag kasama ka. Basta umuwi ka na. Matutulog na rin kasi ako eh. Ituloy na lang natin yung next round sa linggo. Teka, seryoso ka bang pinapaalis mo ko? Antok na rin kasi ako eh, saka… Oh, teka, sino yung tumatawag sa'yo? Patingin nga. Uy! Sino yung Sheila na yan? Ha? Wala to, hindi ko kilala. Di mo kakilala pero nakasave yung number sa phone mo? Okay, sige. Wala na rin naman point para itago ko pa to. Siya yung nililigawan ko ngayon. May nililigawan ka na? Last month lang. Nag-text kanina, dadalaw daw dito, may dalang food. Kaya mo pala ako pinapaalis. Sorry na.
Kailangan mo na rin kasi talagang umalis. Ganyan na ba talaga, Kurt? Ganyan na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Matapos mong gamitin ang katawan ko, itataboy mo na lang ako kung kailan mo gusto? Teka lang ha, ipapaalala ko lang sa iyo na pag-usapan natin dati. Ikaw itong may gusto na magkaroon tayo ng closure. Tapos ngayon ibabarat mo sa akin na ginagamit ko lang ang katawan mo? Ikaw itong nagpapagamit. Nagpapagamit ako sa'yo kasi akala ko babalik pa tayo sa dati. Bakit naman pumasok yan sa kokote mo? Kasi pumapayag kang may mangyari sa atin. Pumapayag ako kasi akala ko gusto mo rin. Ang gusto ko, magkabalikan tayo. Wala nang ang balikan na magaganap, Jenny. Hindi ka ba nakakaintindi? Kala ko ba okay ka na? Hindi! Hindi ako okay! Nag-walk out ako noon, hindi dahil tanggap ko na hiwalay na kami, kundi dahil gusto kong habulin niya ako. Naisip ko kasi Mama Mia na baka ma-realize na niya ang worth ko. Pero nakalayo na ako sa apartment niya. Wala pa rin kahit anino niya na nakasunod sa akin. Naiyak na lang ako at naghintay pa ng ilang minuto pero wala pa rin. Hanggang sa may dumaan na taxi at napilitan na tuloy ako na sumakay. Nilingon ko pa ng huling beses ang kanto ni Kurt bago ako tuluyang nagsabi sa taxi driver kung saan niya ako ihahatid. Nakiusap ako sa driver na kung pwedeng umiyak sa loob ng sasakyan niya. Inabot niya ang tissue sa akin at sinabing gawin ko lang ang gusto ko. Nagpahatid ako sa bahay ng best friend kong si Lani, Mama Mia. Hindi ko pa talaga kayang umuwi sa bahay noon dahil natatakot akong mag-isa. Baka kasi bigla na naman akong maging marupok at balikan si Kurt para humingi pa ng isang closure. Nakailang katok ako noon pero hindi pa rin nagbubukas ng pintuan si Lani. Naupo ako sa gilid at saka na lang muling umiyak hanggang sa naramdaman ko na lang na may tao na sa harapan ko. Nagtaas ako ng paningin at nakita ko ang best friend ko. Kararating lang din pala niya. Niyakap ko siya kaagad at dun ko binuhos lahat ng sama ng loob ko. Hinayaan niya akong umiyak ng umiyak, Mama Mia. At nung natapos akong umiyak, ay tsaka siya nagtanong para kumustahin ako. So talagang tapos na kayo? Wala namang kami. Ayun! Ayun ang hinihintay kong sagot mo. May bago na siyang nililigawan, Lani. Ang tanga-tanga ko. May balak pa kaming mag-next round noon tapos dun ko pa nalaman na meron na pala siyang ibang gusto. Yun ba yung Sheila? Paano mo nalaman? Kawork ni Kuya yung babaeng yun. Hatid sundo ni Kurt sa office nila. Sinabi sa akin. At di mo sinabi sa akin? Sasabihin ko na sana nun sa'yo pero ikaw tong mapilit na nag-iisip na maaayos kayo ni Kurt eh. Eh di sana sinabi mo para di na ako nag-iisip ng ganon. Sa tingin ko kahit sabihin ko to nun, di ka rin maniniwala. Masyadong intense yung kagustuhan mo na magkabalikan kayo ni Kurt. Kaya bulag-bulagan ang gusto mong gawin lagi. Ang unfair naman yan, Lani. Nagmukha tuloy akong tanga. Kasalanan ko pa pala. Ikaw nga tong naging unfair sa sarili mo kasi pwede ka nang mag-move on pero ikaw pa rin tong paulit-ulit na bumabalik sa nananakit sa'yo. Kasi mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko pa rin siya. Naniniwala naman ako dyan. Kaya alam ko na kahit sabihin ko pa sa'yo dati na may bago na siya, hindi ka pa rin maniniwala. Mas magandang ikaw na tong mismong makahuli sa kanya. O ngayong nahuli mo na, ikaw na rin mismo yung sumuko, di ba? Hindi ko alam. Hoy, anong di mo alam ang sinasabi mo dyan? Alam mong sumuko ka na. Kaya ka nga nandito, di ba? Hindi ko maintindihan. Ay, kung di mo siya sinukuan,
Kung hindi ka natauhan, wala ka ngayon dito sa tabi ko at tinatanggap ang mga pagdadadakdak ko. O diba, napataksi ka bigla ng 10 oras ng gabi papunta dito sa bahay namin? At alam ko na kung hindi ka pa talaga ready na sumuko sa kanya, gagamitin mo lang ulit yung katawan mo para humingi kunwari ng closure. Proud ka ba sa akin? Dati, hindi. Meron na siyang iba. Yan na yung closure na kailangan mo talaga. Totoong closure. Pwede bang dito muna ako matulog? Oo naman. Mas mabuti pa nga kaysa umuwi ka sa inyo. Baka bigla kang malungkot tapos babalik ka dun kay Kurt. Hindi na ano. Asus, strong na yarn. Tara na nga sa loob, magkape muna tayo. Lani? Oh, Pwede bang habang tulog ako mamaya, i-delete mo na sa cellphone ko lahat ng pwedeng magpaalala sa akin kay Kurt? masyado nang nadungisan ng alaala ni Kurt yung cellphone mo. Alam mo mabuti pa? I-reformat mo na lang yan o kaya bili ka na lang ng bago. Sasamahan mo ba akong bumili bukas? Sasamahan kita hanggang kaya mo na ulit mag-isa. Tara na sa loob? Tara. Mama Mia, yun na yung closure na kailangan ko nun. Yung ako mismo ang makakita na talagang kahit anong gawin ko, hindi na kami uubra pa ni Kurt. Yun na yung closure na kailangan ko. Yung totoong closure at hindi yung mapagpanggap para makakuha lang ng second chance. Mabuti na nga lang at nahuli ko yung totoo kay Kurt. Nakatulong yung sakit na nalamang may iba na siya para makalet go na ako talaga. Yun lang pala ang kailangan ko, Mama Mia. Yung kumpirmasyon na yung kwento naming dalawa ay tabos na talaga. At nagsisimula na siya ng isang bagong kwento kasama ang ibang babae. Sa ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin naman akong bagong karelasyon. Wala na rin pala akong naging balita pa kay Kurt dahil blinak ko na siya sa lahat ng social media accounts ko. Aaminin ko na nahirapan talaga ako nung una. Pero nakatulong yung wala na akong alam sa kanya para tuluyan na akong makamove on. Medyo na-trauma ako sa nangyari sa amin ni Kurt. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay hindi na ako muling maghahangad na magmahal ulit. Hindi lang siguro sa ngayon pero ramdam ko na may magandang plano si Lord para sa mga katulad ko na minsan ay nabiktima ng maling tao. Sana kung sino man siya, Mama Mia, sana ay mahintay pa niya ang paghilom ko ng tuluyan. At pangako ko sa kanya na pagbubutihan ko. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kabarangay, Jenny.